Naisip mo na ba kung bakit kahit naririnig ang salita ng Diyos, napakaraming tao ang nananatiling hungkag, malamig at malayo sa presensya niya? Maliwanag na sinabi ni Jesus, marami ang makikinig, ngunit kakaunti lamang ang tunay na mag-iingat ng kanyang salita sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, hindi sapat ang makinig. Kailangan itong tanggapin, isabuhay at magbunga. Ngunit ito ang tanong, tinatanggap ba ng iyong puso ang salita o tinatanggihan ito? Bago tayo magpatuloy, pindutin mo na ang like at mag-subscribe ngayon dahil maaring ito ang mensaheng magiging susi ng iyong pagbabago. Maghanda ka dahil bawat salita na iyong maririnig mula ngayon ay idinisenyo upang kumilos sa pinakaloob ng iyong kaluluwa, upang ipakita kung nasaan ka espiritual at upang magbukas ng landas ng tunay na pagbabago. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang iyong matutuklasan ay maaring magtakda ng direksyon ng iyong kawalang hanggan. Binalaan tayo ng Biblia sa Kawikaan 4:23. Inyong ingatan ang inyong puso ng buong sikap, sapagkat mula rito nagmumula ang mga bukal ng buhay. Hindi lang ito payo, ito ay babalang mula sa Diyos. Ang puso ang sentro ng lahat ng ating desisyon at dito dapat makatagpo ng lugar ang salita ng Diyos. Ngunit ano ang mangyayari kung sarado ang puwang na iyon? Ngayon ay ilalahad natin ang iba't ibang uri ng puso na tumatanggi sa salita at baka matuklasan mong nang hindi mo namamalayan, isa ka sa mga iyon. Kung habang nanonood ka ay may bahagi na tumatama sa iyo, isulat sa komento, Panginoon, baguhin mo ang aking puso. Ang iyong pampublikong pagpapahayag ay magiging kilos ng pananampalataya sa harapan ng Diyos. Inilarawan ni Jesus ang iba't ibang uri ng puso sa talinhaga ng manghahasik. Ang ilan ay matigas, gaya ng batong hindi kayang pasukin ng ulan ng biyaya. Ang iba ay abala, puno ng tinik, nasasakal ng mga alalahanin, pansamantalang aliw at pagnanasa sa kayamanan. May mga pusong mapagmataas, gaya ng matataas na pader na ayaw yumuko sa lumikha. At mayroon ding pusong mapait, gaya ng kontaminadong tubig, walang kayang bigyang buhay sapagkat puno ng sama ng loob at mga sugat na hindi isinuko sa Diyos. Ang tanong na hindi mo maaaring iwasan, alin sa mga pusong ito ang iyo? Kung hindi mo pa naibahagi ang video na ito, ipadala mo na ngayon sa isang taong kailangang makarinig ng mensaheng ito. Maaring ikaw ang gamitin ng Diyos upang iligtas ang isang buhay. Sa Mateo 3:15, ipinakita na marami ang may mga mata ngunit hindi nakakakita, mga tainga ngunit hindi nakakarinig, dahil ang kanilang mga puso ay tumigas. Sa Hebreo 3:15 tayo ibinalaan, ngayon, kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. At sa 2 Corinto 4:4, nauunawaan natin na binubulag ng kaaway ang mga isipan ng mga hindi sumasampalataya upang hindi lumiwanag ang liwanag ng Ebanghelyo. Hindi ito simpleng laban ng kaalaman kundi ng pagpili. Sa bawat pagtanggi natin sa salita, nagdadagdag tayo ng panibagong patong ng resistensya sa ating puso. Kaya na ngayon huminto ka at magnilay, ano ang humaharang sa tinig ng Diyos sa iyong buhay? Ngunit narito ang pag-asa, walang pusong hindi kayang baguhin ng Diyos. Ang unang hakbang ay taus-pusong panalangin, isang mapagpakumbabang pagsusumamo na inaamin mong hindi mo kaya mag-isa. Sabihin mo, Panginoon, basagin mo ang lahat ng pagtutol sa loob ko. Ipahayag ang iyong mga pagdududa, mga pagkakaabala, ang iyong kayabangan at maging ang iyong mga sugat. Makapangyarihan ng Diyos na palitan ang pusong bato ng pusong laman na sensitibo sa kanyang tinig. Kung natatamaan ka na ng mensaheng ito, pindutin mo na ang like ngayon at tulungan ang YouTube na maipakalat ang salitang ito sa mas marami pang tao. Ang ikalawang hakbang ay lumakad kasama ng mga taong namumuhay na sa pananampalataya. Ang pakikisama sa mga kapatid na matibay kay Kristo ay parang greenhouse spiritual. Nagpoprotekta, nagpapalakas at gumagabay sa paglago. Lumapit ka sa mga taong nananalangin, umiibig sa salita at hindi nahihiya sa Ebanghelyo.
Ang mga relasyon na ito ang magpapalakas sa iyo at magsisilbing paalala na posible ang manatiling tapat hanggang wakas. Mag-isa hindi mo makakaya. Ang katawan ni Kristo ay mahalagang bahagi ng iyong pagbabago. Ngayon hayaan mong ipanalangin kita. Amang Diyos, salamat dahil ang iyong salita ay ilawan sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Panginoon, hipuin mo ang bawat pusong nakarinig ng mensaheng ito ngayon. Alisin ang pagdududa, bunutin ang mga tinik ng pagkakaabala, gibain ang kayabangan, pagalingin ang kapaitan. Ibalik ang pagiging sensitibo sa espiritu at ang bawat nakarinig ng iyong salita ay maging mabungang lupa para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakausap ka ng panalangin ito, isulat sa komento, tinatanggap ko bilang pampublikong kilos ng pananampalataya. At huwag kalimutan, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil dito, makakakita ka ng mga mensaheng magpapatatag sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Pindutin ang like at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pagbabago. At bago ka umalis, huwag kang titigil dito. Ang video na nakikita mo ngayon sa iyong screen ay inihanda para lalo kang patatagin. Pindutin ito at tuklasin ang isa pang pahayag na kayang baguhin ang iyong buhay espiritual ngayon.